Amen. So iyan po. So ang tema po ng ating pong kinuha po natin yung ating team ng Beyond Sundays sa book po ng Epistles of James or Book of James. Sabihin nyo nga, James. Yan. So diyan po natin yung buong linggo, yung buong buwan diyan po natin kukunin yung ating bawat linggong pag-aaral sa buwan ng Agosto. So Beyond Sundays, it means our authentic Christian living. Paano ba mamuhay ang totoong Kristiyano? Tignan mo ang katabi mo. Yan. Yan. Totoo ba siya? Totoong tao ba yan? Na sana hindi siya totoong tao lang, siya rin ay totoong Kristiyano. Amen. And right now, tayo po ay nasa chapter 2 na ng Book of James. At ang topic po sa Book of James, dalawa po yung tema sa Book of James. Ang tema po, James chapter 2, verse 1 to 13, is the sin of partiality. And James chapter 2, verse 14 to 26 is authentic faith. So yan po ang ating pag-aaralan. Mahabang verse po yan, pero good news, hindi ko po bubuksan ang lahat ng verse po na yan kasi medyo mahaba. Kukuha lang po tayo na kung saan maintindihan pa rin natin yung context. Isa-summarize ko lang po yung iba. At yung iba na kailangan buksan ay bubuksan po natin para mas maintindihan po natin at matanggap po natin yung mensahe, eto pala yung tinuturo ni James. Okay, so the title of my preaching is titled, Partiality and Faith. Sabihin nyo nga, partiality. Faith. Yan, so magkaiba yan. Kung last Sunday, pinag-usapan natin ang trials and temptations. Ngayon naman ay partiality and faith. So sinasabi lang po ni James sa chapter na ito, ang totoong may faith o ang totoong believer or Kristiyano, dapat walang partiality. Pastor, ano ba yung partiality na yan? Sa ibang salin po niyan, dapat wala po tayong favorites. Yan. Sino may favorites dito? Ako lang? Ako, favorite ko po ang favorite ko pong yung pinapanood ko ngayon na, ano ba yun? Diba? Ibig sabihin, totoo naman na meron tayong mga paborito. Meron tayong paboritong pagkain, paboritong dessert, paboritong mga movies. Minsan kahit matagal na, gusto mo pa rin ulit-ulitin. Kahit 3 beses o 5 beses mo na siyang napanood, parang okay lang sa'yo mapanood kasi favorite mo siya. Meron kayong mga favorite games, favorites na mga pasyalan, or favorite na pag-usapan o pagkwentuhan. Di ba? Pag ito topic, gustong-gusto natin yan kasi favorites po natin. Amen. So, do we have favorites? Wala akong kausap, no? Meron tayong favorites. Pero, eto na. Ba't sabi mo, Pastor, dapat walang favorites kanina? Pero pagdating po sa pakikitungo sa kapwa, dapat wala po tayong itinatangi or what we call favoritism. Tama? Sa simbahan, dapat wala tayong favoritism. Meron tayong mga kailangan kausapin, kailangan ibukod, pero dapat ang ating pakikitungo sa lahat, diba? Sa bahay man, diba? Sa pamilya, sa magulang, magagalit ang anak pag meron kang favorite sa mga anak mo. Tama? Minsan, hindi man sila kikibo, para meron silang konting tampo, ba't lagi na lang favorite ako ni Mamang utusan. Ba't naman si Kuya hindi mautusan? Sino favorite dyan? Diba? Diba minsan tayo nagtatampo kapag tayo po ay may favorite. So ibig sabihin, hindi po siya magandang character. Yung meron kang favoritism. Especially pagdating po sa pamilya, may kausap ako dyan. Tama? Meron mga magulang, ba, minsan may mga favorite tayong utusan. Pero it doesn't mean, meron kang, ibig sabihin, tinatangi mo yung, ibig sabihin, inaangat mo yung isa at dina-downgrade mo yung isa, ayun po yung result and effect ng favoritism. Amen? So dapat parehas po. Though minsan, iba-iba po ang treatment natin, pagdating sa bawat tao, kasi meron tayong kailangan ibigay, i-deliver, or sabihin sa kanila. That's why minsan naiiba yung ating approach. Do you get my point? Magkaiba sila eh. Pero it doesn't mean porket lagi siyang kausap mo, favorites mo siya. Pero dapat hindi. Kung tayo man po ay gano'n na nagiging attitude natin, especially sa
pamilya ay dapat balansehin po natin. We must have no favorites. Tama? Praise God. So now, let's start. Are you ready? Partiality and faith. Favoritism and authentic faith. So yan po ang ating i-check. I-check and balance. Do we have real faith? Or do we have favoritism? Okay, James chapter 2, verse 1. Sabi niya, "My brothers, show no partiality or show no favorites as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory." Yan, tingin sa pogi. Dalawa pogi. Diba? Tingin sa pogi. Ibig sabihin, wag daw po tayong magkaroon ng favoritism. Wag po tayong magtangi ng kapwa. So, it reminds us, actually, ibang version po kasi niyan, show no partiality. Other translation, don't have favoritism. Yun lang po yan. Show no partiality. Okay, pag diniscuss po natin yung meaning ng partiality or favoritism, it means an unfair bias towards something in comparison to another. So, mahirap di ka magkakaroon ng favoritism kung wala kang kinukumpara. So, basically, kapag meron kang pinagpipilian, at meron kang bias, especially bias, it is unfair. Unfair and bias or unfair bias sa pagkukumpara or pagtitreat. In other words, the unfair practice of treating some people better than others. Yan. Yung ibang there are people na parang mas magaling siya, tapos yung ikaw hindi. May anak po tayong ganun eh. Pero sa totoo lang, what I mean is magkaiba po kasi sila. Maaring sa ganitong aspeto magaling siya, sa ganitong aspeto yung siya naman ay hindi. So magkakaiba po tayo, pero dapat pilitin po natin. Minsan nangyayari po talaga na minsan parang ang dating ay meron tayong pinapaboran. Pero dapat as times goes by, habang tayo po ay lumalago, tumatagal po yung pagsasama po natin, as much as possible, wag po tayong makitaan ng favoritism. May kausap ako. Sino mga anak dito? Yan. Di ba? Tayo ba ay masaya kapag ikaw ang favorites. Pero in return, nagiging malungkot naman ito sa isa na hindi laging napapansin or nakokot ng attention. May kausap ako. So next slide, sabi dyan, kanina ang sabi, yan, next slide mo nga, ate. "My brother, show no partiality." Bakit po? "As you hold the faith in our Lord Jesus Christ." So, ibig sabihin, showing no favoritism is equivalent or tantamount to having real faith in Jesus Christ. Kapag tayo raw po ay hindi nagtatangi or tayo ay nagtatangi, kapares po yun ng ating relasyon o kaparehas po siya ng ating pananampalataya. Kung anong pananampalataya meron tayo base sa ating ginagawa. Especially pagdating sa partiality or favoritism. Hindi kasi pwedeng sinasabi nating we have authentic faith. Ako, totoong Kristiyano, tinanggap ko si Lord, Christian ako. And yet, still, we are practicing partiality. Nagtatangi tayo, meron tayong favorites na dapat as we grow our journey in our Christian life, dapat alisin na natin, totally, mawala yung favoritism sa ating kapwa, sa ating mga anak, sa ating simbahan, o saan man lugar yan, di ba? Sa kumpanya, sa schools, si teacher, ang favorite tawagin, yung mga matataas ang grades, paano naman yung mga mabababa ang grades, di ba? May mga favorites, please, hindi po siya talaga magandang attitude and character. Right now, I want to share with you what are the phases of partiality. Ano ba itong mga mukha na ito? Gusto yung makita? Yan, hindi po yung katabi nyo ha. So these are the phases of partiality. Ano ba? Paano ba natin nakikita ang partiality sa buhay po natin? Sabay-sabay na natin. Pakita mo nga. Yan, favoritism, discrimination, racism, judgmentalism, and creating divisions. Ayan po ang mukha, kapatid, pinsan, kamag-anak ng partiality.
So iwasan po natin yan kung tayo po ay may favorites sa family, sa campus, sa community, sa company, ay atin pong alisin even in our church. Kapag tayo po ay nagdi-discriminate, di ba? Are you aware of discrimination? Di ba? When we put high honor to rich people at yung mga mahihirap doon sa likod, lahat na mayayaman, na may four wheels dito, di ba? Pag nakamotor ka, checkpoint ka. Pag four wheels ka, diretso lang. Di ba? Pag ang sasakyan mo, van, kulay puti, tapos L300 lang yan, matakaw sa checkpoint. Pero bakit ang mga malalaking sasakyan at tinted, hindi napapara? Di ba? Hindi na checkpoint. Kaya ako, natutuwa ako sa sasakyan ko eh. Di ba? Parang, why? Because tinted po yung salamin. Kasi pag nakikita, lagi na lang, nung sasakyan ko po dati, L300, kahit maayos naman yung sasakyan ko, lagi na lang pinapara. Parang ibig sabihin, meron silang ganong discrimination. Nararamdaman niyo ba yun? Especially mga nakamotor. Diba, mga riders dito. Oh, wag kayo dito magreklamo doon sa barangay. Okay? So, nararanasan po natin ang favoritism and discrimination kapag tayo nag-put high honor sa mga nakapag-aral lang at yung ibang hindi nakapag-aral ay hindi natin pinapansin. May kausap ako. So when we put high honor on men kaysa sa mga babae, it is also discrimination. Are you with me? When we downgrade a person, or pag sinabi na, oy, maitim ka, ayoko sa'yo, di ba? It's kind of discrimination. Kaya sa ibang bansa, ang tawag po rin sa iba is racism. Kapag ikaw Pinoy, bawal ka manalo sa Americas. Di ba? Got Talent. Meron na ba nanalo? Pinoy nanalo sa America's Got Talent? Sino? Sumali ba si Charis doon? Oh, sige, saka na natin pag-usap. Ibig sabihin, parang kung meron man, hindi siya dahagi. Talagang nararamdaman po natin yung discrimination sa mayaman, sa mahirap, racism, because we show partiality. May kausap? Diba? Pag black ka, itsapwera ka. Pag white ka, tanggap ka. Ganun po yung partiality nararanasan. And in Bible times, very obvious po ang partiality or racism. Diba? Kaya nga meron mga masters at mga slaves. Doon pala nakikita mo niya, bakit ang suot ng mga master, di singsing, di hikaw, di coat, pero kapag alipin, dapat walang tsinelas, dapat may butas, di ba mga alipin, binubutasan ang tenga, ang ilong, para sabing sila ay alipin. Di ba, merong oppression. In the times of Jesus Christ, merong malaking oppression yung mayayaman at mahihirap. Talagang ang laking differences. Pag mahirap ka, bawal ka makipag-usap sa amin. Diba? Actually, in the past and even now, nararanasan pa rin po talaga natin yan. Even in the hospitals, they are partiality. Hindi favoritism, but partiality or discriminations. Diba? Pag bawal kang dalhin dito, dapat doon ka lang sa ganitong hospital. But even the Jews and Gentiles, hindi tinatanggap sa lipunan ng bayang Israel yung mga hentil. Dapat sila ay talagang kasama nila sa lahi nila, mga Hudyo. Pag hindi ka Hudyo, ikaw ay hentil, supot ka, hindi ka nila tatanggapin. May kausap ako. That is partiality. Even judgmental. Sino judgmental dito? Diba? Sabi nga ng Itbulaga, yan. Bawal judgmental. We must not prejudge. Huwag natin husgahan agad ang tao nang walang rason. Diba? Minsan, nakita mo pa lang, hindi na judge na natin. Ibig sabihin, we prejudge. Hindi po masama ang mag-judge. Meron po tamang judging. Kaya meron tayong mga husgado Meron tayong mga korte. Hinuhusgahan yan. Pero dapat, with valid reasons. Diba? Reasonable ba dapat? Ilan boto ba dapat para masabing fair ang judgment? Diba? Or basta tayo, eto nararamdaman ko, dapat eto ang judgment ko. May kausap. Diba? Kung halimbawa, even in our church, pag first time mo nakita, daming tato, ganito ugali niya kasi daming tato.
Dinuhusgahan natin ang tao base agad sa kanilang itsura. Yan. Tignan mo uli yung katabi mo. Di ba? Na-judge ba siya? Minsan na-judge tayo. Di ba? Kapag payat, ikaw ay, gumaganon ka po. Di ba? Kami sakit ka lang, masakit pa nga mo, ha? Pag payat, ikaw daw ay, di ba, adik? Pag mataba, ikaw ay, ano baboy? Pag mataba, matakaw, ganun ba yun? Hindi po lahat ng mataba, matakaw. Diba? Healthy lang sila. Yan talagang scope ng body niya eh. Kahit kumain at hindi yan, may mga tao talagang gano'n, talagang tabain. It doesn't mean matakaw. May kakampi ba ako dyan? Ayan. Kakampi ka agad, hindi ka away, no? So, don't judge the book by its cover. Okay? Another thing is creating division. This is partiality. When we choose person over the other. Diba kung tayo po iisang grupo, tapos gagawa tayo, hindi, dapat tayo lang. Hindi, sila, tayo, and that is partiality. Diba? We choose kung sino lang yung gusto nating pakainin, we choose kung sino gusto nating kasama sa grupo. Dapat, practicein po natin, we work as one. Hindi ito sa amin lang, hindi, especially sa ating simbahan. Diba? We have a one name. Though meron tayong iba-ibang simbahan, pero dapat we still one page, diba? One group, one church, one faith, one Lord, one baptism, one mission, and one vision. We are in one in Christ Jesus. Amen? So dapat alisin po natin lahat ng division. We stop creating divisions, but we make as one. May kausap. Tuloy, James chapter 2, verse 2 to 4. Sabi po dyan, for if a man wearing gold ring and fine clothing comes into your assembly, and a poor man in a shabby clothing, mga marumi or hindi maayos, also comes in. Verse 3, if you pay attention to the one who wears fine clothing and say, you sit here in a good place, while you say to the poor man, you stand there sa likod, you stand there or sit down at my feet, dito ka lang sa baba. Bawal ka dyan sa terrace. Verse 4, have you not then made distinctions among yourselves? Di ba? Ikaw na yung naghatol. And become judges. Naging judge tayo. But the problem, we judges a person with evil thoughts. Ayun po yung kasamaan at karumihan when we show partiality. When we prejudge a person base sa kanyang itsura, actually we are making distinctions and we judge with evil thoughts. May kausap. Alam ko po, naintindihan natin ang kwento, naintindihan po natin ang context na to dahil tayo pong lahat ay nakaka-relate sa mga ganitong nakalista kanina, sa mga ganitong pangyayari. Because most of the times, aminin man natin o hindi, most of the times, part of our lives, we give special treatment to those people who are rich. Tama? Mga Pinoy pag galing abroad, talagang special treatment. Di ba? We give special treatment sa mga powerful. Kahit mali na, tawag dito, tinotolerate natin. Kahit alam na natin mayroon maling ginagawa, di ba? Dahil famous sila, gusto natin dumikit. And because of that, nakaka-relate tayo. Amen po ba? Gusto natin ng pangalan, gusto natin dumikit kay mayor, kay governor. Bakit? Kasi alam natin, magki-Christmas na. Makikinabang na ako. And we show partiality. Minsan, pag December, maraming bumabait. Tama? Hindi ko sinabing masama ang bumait. Pero sana hindi lang kayo tuwing December mabait. Hindi lang kayo tuwing Pasko nakangiti sa kalsada. Tapos pag malapit na, magbibigay kayo ng sobre, babalikan kita. Are you aware? Diba? Nararanasan nyo ba yan sa kalsada? Pag hindi December, talagang high blood sila, pero pag December na, doon bumabait yung mga tao. Amen. Do you get my point? Verse 8, talon po tayo. If you really fulfill the royal law according to the scripture, kung talaga sumusunod daw tayo bilang mga Kristiyano, the command is, you shall love your neighbor as yourself. Wala akong monitor. Hindi nakasunod. Sige po, salamat.
You shall love your neighbor as you love yourself. So you are doing well. Diba? That's the command. Love your neighbor as you love yourself. It's good. But if you show partiality, you are committing what? Sin. Kapag tayo raw ay nagpe-favoritism, di ba? Kapag tayo nagtatangi ng tao, akala natin okay lang. But hindi natin alam that those partiality, those favoritism, discrimination, judgmentalism, and divisions, we are committing sin. Ayun ang sabi ng Bible. And are convicted by the law. Sabi ng batas, sabi ng kautusan, it is transgressors or transgression po yun. Paglabag po yun sa kalooban at katuwiran ng Diyos. May kausap. Kung talagang love po natin ang ating neighbor, dapat hindi po tayo nagpapakita ng partiality. Kung sinasabi natin we love our neighbor as yourself or as ourselves, tapos namimili lang tayo ng neighbor na gusto lang natin mahalin, ayan po yun. We show partiality. May kausap. Diba? Ay, etong kapitbahay ko, ayoko dyan. Diba? Although meron silang di magandang ginawa sa atin, still, as believers, we show good to them. Okay? Who is your neighbor? Diba? Sino ba yung neighbor natin kung pinag-aralan natin the Good Samaritan? Diba? Ang neighbor is lahat po ng tao. Lahat ng nangangailangan sa atin. Neighbor po natin yan. Meron man tayong hindi magandang nangyari in the past, still, they are our neighbor. Hindi pwede nating may pasako dyan eh. No! Bigyan pa rin po natin ng magandang pakikitungo, magandang treatment because we show no partiality among all men. Amen. What else? Ano ba talaga ang partiality? Partiality is a sin against God and a serious sin against God. Against the character of God and against God. May kausap? Ayaw po ng Diyos kasi labag ito, hindi ito ang character ng Diyos. Pakita mo nga yung mga verses, mabilis lang. Yan, sinabay-sabay na natin, no? Yan, diba? Our God show no partiality. There is no favoritism with God. There is no favoritism with Him. Iba-ibang verses. Diba? Old Testament and New Testament tells or shows that God doesn't show favoritism even in the book of Acts sa mga apostles na. Sinasabi pa rin ng ating Diyos ay walang favoritism. Why? Because this is against the character of God. Kung ang Diyos po natin show no favorites, dapat tayo po, we must also show no favoritism. May kausap. Ito po ang problema. Ito po ang fault ng religion. Kasama po ang simbahan. Hindi lang po ng ibang religion, maging Christian religion, dito tayo nagpo-fall short pagdating po in showing partiality. Amen? Parang minsan, Pastor, paano mo nisasabing big deal? Minsan, big deal sa atin pag nangalun niya. Pero pag meron siyang partiality, ay hindi. Big deal sa atin kapag pumatay yung tao, may ginawang kasalanan yan. Pero kapag nagbigay tayo ng judgment sa isang tao, mababa lang ang kasalanan natin. Maliit lang. And doon pala may partiality na tayo eh. May kausap ako. Yung sinasabi natin, kasalanan niya kasi malaki. Kasalanan ko, eto lang, nag-chismis lang ako. Kasalanan ko, nag-judge lang ako. Pero ano sabi ng Bible? Tuloy natin, James 2 verse 10. For whoever keeps the whole law, kung sino man sumusunod sa buong kautusan, tapos fails in one point, and has become guilty of what? Of two? Of three? Of all. Kung sino man daw sa atin ang sumusunod sa Bible o sa kautusan, tapos nagkamali lang tayo sa isa, ang kinukonsider po ni James, kapag tayo nagkamali sa isa, nagkamali po tayo sa lahat. Do you get what I'm saying? Ibig kong sabihin, dapat hindi po tayo, yung term na relevant, hindi excuse natin yung sarili natin. Hindi naman ako gumagawa niya, sila lang yan eh. Pero may ibang part na kasalanan, eto ginagawa natin. Dapat hindi na tayong selective.
yung ating obedience sa Panginoon, sa Bible, eto lang susundin ko, yung iba hindi. Dapat hindi tayo selective obedience. May kausap. Hindi pwedeng bait-baitan po tayo sa isang utos ni Lord, tapos yung iba naman ay talagang ayaw nating sundin. Hindi po pwede yon sa Beyond Sundays. Hindi po pwede yon sa character ni God, reflecting tayo mga Kristiyano. Kaya nga tayo Christian, we are reflecting God's character. Kasi si God, pag eto'y mali, mali talaga. Huwag natin piliin eto malaking kasalanan, eto hindi. Amen. Kapag sumablay tayo sa isa, consider it na sumablay tayo sa lahat. Sino ang hindi sumablay? So, lahat tayo, no? Sumasablay tayo pagdating sa bagay nito. Tuloy natin, verse 11. For he who said, yung mga nagsasabi, do not commit adultery, also said, do not murder. Diba? Minsan, hoy, wag kang papatay ha. Hoy, wag kang magdanakaw ha. If, sabi dyan, if you do not commit adultery, but murder, you have become transgressors of the law. Amen. Ibig sabihin lang po dyan, ini-explain ni James that adultery and murder, as well as the sin of partiality, are all equal. May kausap. Huwag natin itaas yung isang kasalanan, tapos ikaw dina-downgrade mo yung isang kasalanan mo. Maliit lang naman ito eh. Diba? All of it are equal. Ayun lang po yun. We cannot highlight the one and downplay the other. Showing favoritism and partiality, again, is a serious sin to God. Amen po ba? Naintindihan? Ngayon, lilinawin po natin. Naintindihan, lilinawin natin. Why? Kasi meron akong gustong ipunto. Pastor, ibig sabihin, bawal talagang magkaroon ng pagtatangi. Okay, paglilinaw. But we are instructed by the Bible, by Scripture, by James, and all other verses that we have to show no partiality. But this doesn't mean we are not to give proper respect to those person who are old. Yung mga matatanda or yung mga nasa position in authority. Hindi dapat pantay-pantay lang. Magkaiba po yun. Lilinawin ko lang. It doesn't mean porkit sinabing show no partiality ay hindi na natin irespeto. Di ba? Sabi mo, hindi dapat walang pabor-pabor. Sabi ni James, dapat pantay-pantay. Walang palakasan system, walang favoritism. Eto ang tanong. Kung meron pumasok na matanda dyan sa loob, dito sa simbahan natin, di ba? Or meron pumasok na buntis. Sino buntis dito? May pumasok na buntis. Di ba? Tapos ikaw, ang idea mo, dapat pantay-pantay. Di, kung nakatayo yung isa, dapat lahat nakatayo. Do you get my point? Dapat ba ganun pantay-pantay? Sabi ba ni James, dapat show no partiality. May edad, buntis, tapos, hindi, pantay-pantay tayo. Iba po yun. Do you get my point? Why? Leviticus chapter 19, pakita ko lang. Leviticus 19 verse 32. Stand up in the presence of the aged. Show respect for the elderly. Diba? And revere God. Igalang mo ang Diyos. I am the Lord. So this is not showing partiality. Yung verse po na yan, does not showing partiality. Diba? Kahit sa bus, pag may kadalasan kasi dati, yung tradisyon ng mga Pilipino, pag meron nakatayo sa bus na babae, buntis, pilay, may kargang bata, pinapaupo natin. Nagiging gentleman tayo. Pero ngayon, parang hindi na, braso sa braso na. Sa LRT, talagang sikuhan kung sikuhan, dibdiban kung dibdiban. Wala nang pake kung ano, di ba? Talagang hindi na natin iniingatan ng mga babae. Di ko mabangga, masiko. Nakalimutan na natin, please, church, practicein pa rin po natin ang pagbibigay galang. Nagbibigay tayo we show no partiality, pero rumispeto pa rin po tayo sa matatanda, sa mga babae, sa mga buntis, sa mga may sakit. See, diba? Do you get my point? Saan pa? 1 Peter 2:17. Show proper respect to everyone. Everyone na. Love the family of believers. Ang lupit, no? Mahalin ang pamilya na naninampalataya sa Diyos. Matakot sa Diyos and honor who? The emperor. Honor those who are in authority.
Di ba? Yes, we show no partiality, but still we give honor to those in position. Ang presidente po natin, di ba, maaaring hindi tayo pares ng perception o pananaw sa kanyang pamamalakad, but still we give honor to the king, to the leader, kung saan mang authority meron yan, sa bahay, si tatay, sa simbahan, ang leaders, ang pastor, sa gobyerno, yung mga nanunungkulan sa atin. May kausap. Yes, show no partiality, but yet still we give respect. May kausap. Another thing, 1 Thessalonians 5:12-13. Sabi diyan, now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonishes you, hold them in the highest regard. Diba? Ibig sabihin, hold them in the highest regard. Paano nyo gagawin yan? Bahala po kayo. In love, because of their work, live in peace with each other. Sa mga nangangalaga po sa atin, either your mentor, or mga ministry heads nyo, yung ating mga pastors, still, we show no partiality, but yet, we must give honor and highest reward or highest honor sa ating pong mga nangangalaga po sa atin. May kausap po ba? Amen? So dapat hindi po natin sila nilalampasan. No? Especially, balikan po natin, no? Kaya minsan pinipreach ko po paulit-ulit yung ating mga nanay, mga young people, kahit hindi nyo po sila lolo at lola, hindi nyo sila tatay, gawing ugali po natin ang lumapit at magmano sa kanila. Tanda ng ating pagmamahal at paggalang because we acknowledge them. May kausap. So, ibig sabihin, gawin po natin yan. Because showing no partiality, it reflects our authentic, yung ating pagiging totoong Kristiyano. We give respect to those respect is due. Kung dapat ibigay ito, ibigay. Kahit hindi minsan, hindi ka respeto, pero dahil sinabi ng Diyos, ibigay to whom respect is due. Amen? Malinaw po ba? That is partiality. And now, talo na po tayo. Partiality and faith. So now, connected po ito, no? Minsan di po siya talaga tumalon. So ang topic po natin, bakit connect ang faith? Because sabi ko kanina, ang ating pong pagbibigay ng judgment or partiality sa ating kapwa, it always reflects our real status as Christians. It reflects the status of our faith. Amen. Tuloy, James chapter 2, verse 14. What good it is. Sabihin nyo nga, what good it is. Anong buti nito mga kapatid, brothers? If someone says he has faith, ako, may faith ako. Ako, Kristiyano ako. Tinanggap ko si Jesus. But, does not have works. Sabi ng King James, can faith save him? King James yun. Pero ito, hindi King James. NIV, ESV, even NASB. Ang sabi po dyan, hindi po, ang tanong kasi sa King James, can faith save him? That the obvious answer is no. Pero hindi po sinabi, can faith save him? Ang sinabi ron, can that faith, yung ganong klaseng pananampalataya ba, can save him? Hindi sinabi yung pananampalataya ay hindi makakaligtas. Makakaligtas, pero that kind of faith, yung dinidescribe dito, yung dinescribe ng una, naniniwala sa Panginoon, but they show partiality, can that faith save him? Kung gano'n ang ginagawa natin, yan po ang tanong na yan. Next slide. Ito po yan, no? Ang kwento po regarding sa faith, ang last verse niya po ay sa verse 26. In all context, actually yung kabuuan ng James, dito po nagkakatalo, sa James chapter 2. Yung buong context po ng James, kaya ang theme ng James is authentic Christianity beyond Sundays because of this. For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. So sinasabi lang ang argument po ni James po rito,
ang pananampalatayang walang gawa ay dead. So, patay. Faith without works is dead. Madalas po natin maririnig yan. Alam nyo ba, etong statement po ni James dito, alam nyo ba na dahil sa verse na yan, muntik na hindi makasama yan sa Bible? Kaya nga late part na kinonsider sa canon ito eh. Huling-huli itong James na huling-huling aklat sa Bible, maging sa Old Testament, at eto, siya ang pinakahuli. Because yung hindi matanggap ng ibang Kristiyano, totoo ba yan? Sinabi ba talaga ni James Siyam, faith without works is dead? At maging si Martin Luther, kilala yung si Martin Luther, yung pinsan natin, di ba? Si Martin Luther is, kilala po natin yan, yung nagsimula ng Reformation, nagsimula ng Christianity, pinaglaban ang Bible. Siya po yan at yung mga justification by faith. Pero yan, galit na galit siya kay James at hindi niya kinukonsider na dapat hindi raw sinama sa Bible. Ang tawag po ng ibang scholars po dyan, even Martin Luther, epistles of the straw. Ibig sabihin yan, walang kwenta. Hindi na dapat binabasa yan, tanggalin na yan, straw lang yan. Ganun ang yung mindset ni Martin Luther. Knowing Martin Luther is the great revivalist po ng Christianism. Pero still, nagka-problema po si Martin Luther kay James. Yan, so, bakit po? Dahil po, ang point po ni Martin Luther, dahil magkakontra raw po kasi ang turo ng Bible, lahat. Magkakontra raw po ang turo especially ni Apostle Paul at ni James pagdating po sa salvation. Kaya hindi po niya kinikonsider yan. Kasi kay James, kay Apostle Paul, salvation is by faith and not by works. So, sino yung paniniwalaan natin? Si Apostle Paul o yung sinabi ni James, faith apart from works is dead. Magkakontra ba talaga sila? So, ang tanong, next slide. Are we saved by faith or are we saved by works? Saan ba maliligtas ang tao? Sa pananampalataya? O kailangan, sabi ni James, hindi, maliligtas ang tao apart from works. May kausap ba ako? Diba, apart from works, diba, salvation is not just by faith. Dapat by works din. So saan tayo dyan? Saan tutungtong? Saan titindig ang sogsim? By faith or by works? Vote na ba? So ibig mo sabihin, pag sinabing vote, dapat by faith plus works? Ganun ba? Faith plus works? Ayan, sige, magdidebate tayo rito. Mamaya po tayo magdebate. Huwag niyo po akong kontrahin sa basta okay lang po yung sumagot tayo dyan. Huwag po kayong mag-depend. Mamaya tayo sa likod. Okay? So yan po ang tanong po natin na sasagutin po natin. Maybe tanong po yan or medyo nahihiya tayo. Oo nga, Pastor King. Ba't ganun? Di ba magkakontra? Sabi ni Paul, by faith. Sabi naman ni James, dapat by works. Ano na? Kaya si Martin Luther, nakulot ang buhok. Naguluhan siya, humaba ang buhok niya. Ang gulo mo. So, ayan ang problema. You know what? Eto na po yan. Marami pong verses sa Bible na nagsasabing we are justified by faith and not by works. Pakita mo nga, isa-isa lang muna. Talon na lang natin, yan, A person is justified by faith apart from works. Kontra, di ba? Sa sinabi ni James. Who does not work but trust God. Next slide. Justified by faith, 11. It is by grace, then it cannot be based on works. Isa pa. Know that the person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus. Dilugtungan pa. Tatlo nga yan, Because by the works of the law, no one will be justified. Next slide. Ephesians, very familiar po sa atin nan. We are saved by grace through faith, not by ourselves, not by works. So ang tanungin uli natin, sino ang tama sa kanila? At sino ang titindigan natin? Si Apostle Paul o dapat ba faith or
Works. So, ayan po yan, no? Pasensya na po kayo kung maraming verses po yan. Pero para makita lang po natin that faith, diba, yung saving faith po natin is hindi po involved or dapat ay requirements po on work. Kasi sabi, di ba, parang sa unang basa magkakontra, pero sa totoo lang, hindi po sila magkakontra. Yan ba? Pastor, bakit? Di ba, hindi po kinontra ni James at hindi po kinontra ni, hindi kinontra ni James si Paul sa kanya mga epistles and writings. Especially pagdating din po sa kaligtasan, hindi po sila magkalaban. Ang tanong kasi roon, nandiyan ba? Di ba, someone says he has faith. Ayun yung po yung naging problema. Di ba, halos lahat naman pwede magsabi na someone says. Lahat naman pwede magsabi, yes, I believe in God. Pero yung faith na sinasabi nila ay hindi, kung hindi naman ito nagmamanifest, therefore, sinabi ni James, it is a dead faith. Ibig sabihin, yung faith na yon, yung nagsasalita is fake. Peke. Ayun talagang issue ron. So right now, yan, meron tumawag. Right now, meron pong 3 kinds of faith. Ito para maintindihan natin si James. Pinaliwanag niya dyan. Hindi po siya lang magkakontra. Kasi ang sinasabi po ni James, meron 3 klaseng faith. Ilan? 3. So, simulan natin. Ano-ano yan? Number 1 is what we call dead faith. Sabihin nyo nga, dead faith. Yan. Baka kasi iniisip natin, porque may faith ay tama na. Hindi natin alam, meron pala sa Bible na tinatawag na mga dead faith at ayun ang hindi magliligtas. So ano-ano ba itong example ng dead faith? Gusto niyo malaman? Ang dead faith is words without works. Yan ang patay na pananampalataya. Yung salita lang, yung words lang, pero walang gawa. Sabi sa James chapter 2 verse 14, if someone says he has faith, but does not have works. Someone says a word. Ako, Kristiyano. Sino Kristiyano dyan? Ako, Kristiyano din. Hindi halata. Hindi ko makita. Ayan yon. Na nagsasalita lang pero hindi nakikita sa gawa. Maraming Kristiyano, possible, magagaling tayong magsalita. Nag-claim tayo na we have faith. Diba? Nag-claim tayo na believer. Pero kung hindi ito makita sa ating gawa, sila yon. Someone says they have faith, pero pag walang gawa, they are dead faith. So, ibig sabihin, next slide, a faith declaration that does not result in life transformation is nothing more than false information. In short, fake. Kung sasabihin lang natin, I'm a Christian, lahat tayo I'm a Christian, fake news kung hindi nakikita ito sa ating gawa. Kaya nga ang tanong niya kanina, can that kind of faith save him? Yung ganong klaseng pananampalataya ba, pero hindi nakikita sa gawa. Can that faith save him? The obvious answer na hindi sinagot ang verse, the obvious answer sa tanong na yan is no. Kasi anong klaseng faith yun? It's a dead faith. Ano yung dead faith? Puro salita, walang gawa. Sino may boyfriend dito? O sige, boyfriend na lang muna. Kung ang boyfriend mo o ang girlfriend mo, magjowa, mahal ka raw niya, sabi niya, mahal kita, I love you. Pero, wala siyang madalas na oras sa'yo. Diba? Tignan mo nga, ayun ba? Is that a real love or a dead love? May oras ba sa sayo? Diba? Nagpaparamdam ba siya kapag birthday mo? Kapag Valentine's Day ba, nararamdaman mo siya? Kapag Christmas ba o anniversary nyo, nagpapakita ba siya? Nagpaparamdam ba siya? Tapos sasabihin nyo, kayo at mahal nyo? Mahal ka niya? Ayan po yun. Dapat merong ano nga? Effort, ibig sabihin, merong
Ayun, galing ni Jaisel. Talagang hinahanapan mo talaga si Ompong niyan. Dapat may ebidensya. Talaga bang nag-live group ka kay Pastor King? Pakita nga ng picture, di ba? We want to have evidence. Ang pagiging Kristiyano po natin, kailangan po ng ebidensya. At ayun po ang punteriya ni James. Hindi niya po kinokontra si Paul. Hindi niya po sinasabing kailangan ang kaligtasan by works. It is by faith. Hindi yung someone says lang. Hindi someone says, but someone acts of his faith. Amen? You know what? No man who meets Jesus remains the same. Kung talaga na-encounter mo si Jesus, hindi ka mananatiling ikaw. Ibig sabihin, merong pagbabago. Are you with me? No one who meets the Lord remains the same. Kung ilang taon ka na, ikaw pa rin yung dati, tanungin mo ang sarili mo, ba't hindi ako mabago? Kasi no one who meets Jesus remains the same. Ano pang example ng characteristics or ng dead faith? Next slide. It is sight without sympathy. Nakita mo pero patay. Mali siya. Verse 15. If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food. Nakita naman natin si brother eh. Ang damit niya, gusot-gusot na. Di ba? Sapatos niya, punit na. And one of you says to them, sinasabi natin, "Uy, kapatid, go in peace. I miss you, brother. Kamusta ka na? Be warm and be filled. Pagpalain ka ng Diyos." Pero, without giving them the things needed for the body. What good is that? Uy, ang gano'n. Di ba? Uy, mahal kita, na-miss kita so much, blah, 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 blah. Pero, nakita mo yung itsura niya. Hindi na siya maaura. Hindi na siya ganong kaayos. Ayan po yun. We sight, but there's no sympathy. Diba may kanta nun? Sympathy. Ha? Symphony ba yun? Kala ko sympathy. Okay. Kung nakita po natin yung kapwa po natin, di ba minsan, God bless you kapatid. Di ba, nakita natin, nasunugan, nabaha, nagka-problema, namatayan. God bless you. Pagpalain ka ni Lord. Di ba? At minsan, tayo yung pagiging Kristiyano po natin, hindi ko sinabi masama, pero minsan, natatago natin, sige, pag-pray kita, pupusuan natin, lalagyan natin ng heart. But do we really pray? That's the question eh. So dapat, lahat po ito, no? Minsan tayo man ay nakakaranas ng ganito, sinasabi natin, God bless you kapatid. Pero sana wag lang tayo salita. Wag lang tayo, na-sight na natin, pero wala tayong tunay na sympathy. Wag lang ipag-pray kita. Ipag-pray mo talaga. Amen. Why? Because actions speaks louder than words. Yan po yung lesson niyan. 1 John 3:18. Sabi po dyan, "Children, let us not love with words and speech, but with actions and truth." Yan po talaga yan. Kung magmamahal tayo, hindi lang sa salita, dapat sa gawa. Kung ang faith mo ay sight lang without sympathy, ang tawag po dyan ay dead faith. Ano pa? A dead faith is profession without proof. Sinasabi mo pero walang ebidensya. Verse 17, sabi po dyan, "Also, faith by itself, if it does not have works, is what? Again, is dead." Paulit-ulit si James 3 beses na. But someone will say, "You have faith and I have works. Show me your faith apart from your works, but I will show you my faith by my works." Ayan ang sabi ni James. I will show you my faith by my works. Ibig sabihin, may evidence. I'm going to show you. Hindi mo lang sinasabi, but I'm going to show you my faith. Kailangan may proof, hindi lang profession. Hindi lang binabanggit. Dapat may ebidensya talaga. So sinasabi lang dyan ni James, this is not the battle between faith versus works. Walang ganon.
Walang binanggit si James na nagkakontra, na nagtutunggali ang faith versus works. Hindi po ganon ang sinasabi ni James. Nakakita na kayo na gano'n. Anong tawag doon? Yung nagbabangka. Diba? Para ang bangka, para umandar, kailangan mong meron kang sagwan. Hindi yung magaganon-ganon. Diba? Anong tawag doon? Diba? Meron ganong sports na yung sa bangka rin. You know what? Kasi minsan, halimbawa, iisipin nyo na lang, kung eto works, eto lang ang sagwan ko. Sagwan. Saan ka pupunta? May mararating ka ba? Iikot ka lang pa kanan. Paano kung faith lang? Walang works. Sagwan, faith lang. The same. Sumasagwan lang tayo, pero wala tayong mararating. At ayun ang sinasabi ni James. Hindi pwedeng faith. Diba? Dapat diba? Balanse para umabante. Nag-faith ka, pakitaan mo ng works. Nag-faith ka, pakitaan mo ng works. May kausap ba ako? Hindi niya po ito pinagdalaban. Amen. May kausap po ba ako? The contrast is not about faith versus work. The contrast is about real faith and false faith. Yun po ang issue ni James. Hindi niya issue ang faith and works. Ang issue niya, real faith and fake faith. Yun po talaga ang laban doon. Sabi po ng verse, di ba sinabi niya dyan? Hindi po sinabi ni James, I will show you my works. Hindi niya sinabi yon. Ang sabi niya, I will show you what? My faith. Nagigets? Hindi niya sinabing, I will show you my works. Hindi lang works. I will show you my faith by my works. Ang requirements po ay hindi works. Ang hinahanap po talaga ni James ay faith. At yung faith, dapat may ebidensya ng gawa. So faith talaga ang issue dyan, hindi works. May kausap. Ang faith po kasi invisible yan eh. Hindi mo nakikita yan. Nakikita lang ang pananampalataya saan? May faith ka ba? Sino may faith dito? Nakita ba natin? Hindi. Paano natin makikita? Tapos ang usapan. Pwede na tayo diba? Yun na yun. Diba? Hindi nakikita ang faith, nakikita siya sa gawa. Sabi nga ng ibang verse, you will know them by their works. You will know them by their fruits. Ang pananampalataya, nakikita. Saan? Sa resulta, sa bunga, sa ginagawa. Hindi rin po sinabi ni James, linawin, ito na po, kanina, babalikan ko lang. Hindi po sinabi ni James na faith plus works para maligtas. Mali po yun. Kahit kailan, hindi po tinuro ng Bible, manampalataya ka, dagdagan mo ng works. Kasi kung ganun po, lalabas na dalawa na ang Savior. Si Lord Jesus Christ namatay sa krus and we acted by faith, number 1. Kulang pa, Lord. Kailangan ko ng works ko. So, ilan na? Si Lord ba yung nag-works? Hindi ba't ikaw? So, ilan na ang source ng salvation mo ngayon? 2 na. Kasi, yung faith mo kay Lord, dinagdagan mo ng works, kulang ang ginawa ni Lord, kailangan samahan ko ng gawa. Sabi ng Bible, maraming verses, it is not by works. Faith plus works is, hindi po yun ang equation. Faith is equivalent to works. Partner po ang faith lagi at works. Di ba? Parang tinapay at kape. Di ba? Tinapay at kape. Ano ba? Palaman. Ano pa po? Ibig sabihin may partner. Ang faith po, hindi pwedeng faith lang. Para patunayan ng totoong faith, may resulta yan ng gawa. Amen? Actually, Paul and James did not contradict each other, but complement each other. Paul and James did not fight each other, but fight their enemies. Diba? Para silang si Julio Valiente at si Leon. Yan yung mga edad dito, kilala yun eh. Hindi po sila magkalaban. Diba? Akala natin, paglabas, parehas magaling, alagad ng batas at magkalaban sila. No? Hindi po. Hindi, sila po ay magkakampi. Are you with me? And they're fighting back to back. Parang si Ramon at si
Diba? They fight back to back. Diba? Ano pong laban nila? Paul battle, ito po no, para malinaw. Ang kalaban po ni Pablo, yung mga Jewish legalists na umaasa dapat by works, sundin natin yung batas. Ayun kasi yung kaligtasan para sa kanila eh. Pero hindi po yun ang target ni James. Ang kalaban po ni James, yung mga easy believism. Yung mga nananampalataya, tanggapin mo si Lord, maliligtas ka. Tama yun. Pero lahat ba nang tumanggap kay Lord na ganun lang na walang ebidensya, ligtas? Ang tawag po ron, easy believism. Naniwala agad, nag-pray ng sinners po, Lord, tinatanggap kita, ligtas na ako. Pero kung walang ebidensya ng mabuting gawa, yun po yung kalaban na sinasabi ni James. Kasi in the time of James, marami nagkiklaim lang, nagkiklaim na Kristyano, tinanggap si Lord, pero ba't hindi halata? Diba meron ba rito? Madalas sa kumpanya, ay born again nga pala, bakit hindi? Ayun po yun. Ayun yung kalaban ni James po doon. Easy believism. Diba? Paul is teaching pre-salvation by faith in the Lord. But James is teaching post-salvation. Ang sinasabi na ni James, now you are saved, pakita mo. Pakita mo kung sino ka talaga. Lagyan mo ng evidence, i-validate mo. Paul discussed the root of salvation. But James discussed the root of salvation. Ang root is pananampalataya. But James discussed the fruit. Nagigets po ba? Hindi po sila magkakontra. Sinasabi lang ni Paul, we are justified before God. Pero sinasabi naman ni James, we are justified before men. Pakita mo sa amin, yung justification, pinakita ni Lord by faith. Pero yung sinasabi ni James, kung talagang ligtas ka, pakita mo. May ebidensya. May kausap. Amen? Pangalawang faith is what we call demonic faith. Yan, kung kanina meron tayong dead faith na hindi magliligtas, eto lalo, hindi magliligtas kung meron tayong demonic faith. Sino may demonic faith dyan? Hindi po ito yung sinasabihan ng demonyo. Gusto niyo makita kung sino to? Verse. Ayan yung ano. There is commotion. May nangyayari, gumagalaw naman. Diba? Kumikilos naman, pero bakit walang hindi conversation? Conversion. Diba? Bakit walang walang conversion yung nangyari? Walang transformation. Kumikilos tayo pero walang nagbabago. Verse 19, sabi diyan, you believe that God is one. Amen. Doctrines ito. Diba? We believe that God is one. Tamang doktrina. Ayun yung mga demonic faith. Naniniwala. Kasi ang demonyo, even demons, believe God. Ano pa? Hindi lang sila intellectual, maging ang demonyo, emotional din. Diba? And shudder. Nangihinig pa yan eh. Kaya nga napansin nyo si Jesus Christ, nung lumapit si Jesus Christ, papalapit pa lang si Jesus, yung demonyo, anak ni David, diba? Anak ng kataas-taasang Diyos, lumayo ka sa akin. Huwag mo kaming papuntahin sa impyerno. Doon na lang. Huwag mo tingnan ang katabi mo. Doon na lang sa mga diba? Sa mga baboy na lang kami. Ang demonya, you know what? Mas alam pa ng demonyo, mas mataas ang doktrina nila kaysa mga Kristiyano, sa totoo lang. Mas kilala nila ang Diyos. Kung tayo po ay mind lang, intellectual lang po ang faith po natin, we have the same with demons. Even the demons believe that there is one God, and we believe also in one God. We believe that God exists. Buti pa demonyo, naniniwala na ang Diyos nag-i-exist eh. Yung agnostic saka atheist, hindi naniniwala. May kausap ako. Hindi po porket tama ang doktrina, ay ligtas na. May kausap. Do you agree with me? Hindi po gate pa sa langit na dapat marami tayong alam sa Bible. Okay po yon. Pero kung head knowledge lang at walang totoong
pananampalataya, walang transformation, hindi na validate ng ating mga gawa, sasabihin ko po sa atin lahat, babagsak po tayo. We failed the test. Ang totoong Kristiyano, to validate, dapat may kasamang mabuting gawa. Amen. Tuloy po natin. Verse 20, isang verse na lang. Do you want to be shown, you foolish person, that apart from works, that faith apart from works is useless. Kapatid, wag po natin sayangin yung tagal natin nagpupuri, naglilingkod sa Panginoon, na yung pananampalatayang ginagawa po natin every Sunday, every Monday, wag sana masayang kung ito po ay walang nakikitang bunga or mabuting gawa. It is useless. So ang tama o authentic faith na magliligtas, it is not a dead faith, it is not a demonic faith, but authentic faith is what we call dynamic faith. Sabihin nyo nga, dynamic. Yan, from the word dynamo, ibig sabihin it is alive. Dapat yung pananampalataya natin, buhay tuloy, buhay. Di ba? Buhay dapat yung, ibig sabihin, dynamic siya, kumikilos siya, may evidence, may gawa. Hindi siya dead, hindi rin siya demonic na knowledge lang, but meron talagang resulta. At may pinakita po si James dyan, 2 tao. Pakita mo nga. Si Abraham, faith was active along with his works. Abraham believed God, binalikan yung Old Testament, believed God and it was accounted to him as righteousness. So dito, believe lang, pero kinredit ni Lord as righteousness. Bakit? Hindi sinabi dyan yung buong kwento. Paano nagkaroon ng paano na-validate yung pananampalataya ni Abraham na talagang sa Diyos? The moment he offered his son Isaac. Mahal mo talaga ako. May validation. Next slide. Yan. Sino pa ang pinakita ron? Si Rahab na isang prostitute, di ba? Di ba? Even, tingnan niyo, no? Kahit tayo ay marumi sa lipunan na ginagawa natin, pero mahal ka pa rin ng Diyos because of your faith. Pero hindi natatapos doon. Paano na-validate ni Rahab na meron siyang faith? Because the moment she received the messengers, tinanggap niya yung messengers, tapos, diba, sent them out by another way. Nilinlang niya, tinago niya yung mga ibang Israelita, pinagtanggol niya. Do you get my point? Ibig sabihin, ang tunay na pananampalataya, hindi lang good intentions, hindi lang good words, hindi lang intellectual knowledge, but there must be a alive and dynamic faith. May kausap? Verse 20, saan na ba ako? Last verse, 26. Samahan na po ako ng ating maganda at pogi. Magandang song leader at poging keyboardist. Yan. For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. Ano sa Tagalog dyan? Kung ang katawan lupa daw na walang kaluluwa ay patay. Diba? Ang katawan, diba? Ang tao, walang kaluluwa, patay. Nakakita na kayo ng patay? Maari yung physical niya nandiyan, pero kapag ang kaluluwa niya ay wala na dyan, siya ay considered as dead. Ang pananampalataya na sinasabi mong you say, sinasabi mong meron ka, kapag wala na yung dynamic or alive or works na bunga, it is also considered dead. So my point is, if your faith doesn't change you, it really won't save you. Kapatid, sana may natutunan po tayo. We talk about partiality, we talk about favoritism, at nakikita po yun, yung ating pong ginagawa sa buhay, kung paano tayo mag-behave,
paano tayo magsalita, paano tayo mag-react, it really shows your faith. Ba? Kung meron tayong, I can see your voice. Pero dito, I can see your faith. Maalala ko si Jesus Christ nung nagpapagaling po siya. Meron pong 4 na lalaki na nagtulong-tulong para mapagaling yung kanilang kaibigan sa kanyang karamdaman. Naalala niyo yun sa Bible? Anong ginawa nila? Ang daming tao, hindi kami makapasok, tara, uwi na tayo. Ganun ba ginawa nila? Anong ginawa ng 4 na magkakaibigan? Nagbutas ng bubong. Ano yan, tik-tik? Hindi po sila tik-tik ha. Gumawa sila ng paraan, kahit maraming tao, because they believe that only Jesus can heal their friend. Walang iba magpapagaling sa kanya kundi sa Jesus. Pinakita niya. At ganun din tayo, sabi mo, nananampalataya ka sa Panginoon. Ang gusto lang makita ni Lord, ipakita mo. At yung magkakaibigan, sa taas ng kanilang pananampalataya, maraming humahadlang, magagabi na, binutas nila yung bubong. Ang problema, hindi ko lang alam kung kaninong bubong yung binutas nila. Diba? Maaring sa mga disciples din o ano. Pero wala akong pake. Ang importante, Lord, ma-encounter kita. Ang importante, Lord, makatagpo mo ako. Dahil yun ang tunay na pananampalataya. Hindi pwedeng mag-aspire, Lord, gusto kita. Pero wala tayong gagawin. Dito lang tayo. Kung totoo ang ating pananampalataya, dapat may gagawin ka. Mahal mo si Lord? Ayaw mo naman mag-encounter. Gusto ko makikinig lang ako. Ang talaga nagmamahal sa Panginoon, may gawa, may paghakbang, may pagtungtong, may pagkilos, may pananampalataya. Amen po ba? Kung gusto natin mapansin tayo ni Lord, sabi ni Lord doon sa verse, di ko nilagay dyan, I can see their faith. Paano nakita? Because kumilos sila. Tayo ganun din. Kung gusto natin talagang maligtas, gusto natin pagpalaan tayo ni Lord, kumilos ka. So ano pang hinihintay niyo? Tayo po tayong lahat. Kumilos po tayo, magbigay po tayo ng mataas na papuri at pagsamba sa ating Diyos. Ipakita natin sa Panginoon ang ating pananampalataya sa ating ginagawa. Diba? Kung tayo po'y sasamba, sumamba po tayo. Hindi lang dahil nakikita ni pastor, nakikita ni brother, ni mentor. We act as we believe that God sees us. As we believe that God will answer us. Walang ibang sasagot sa atin, kundi ang Diyos, ang Panginoong Jesus po natin. We must act. Ano man po yung ating pong pinagdaanan in the past, ano man po yung hindi magandang nangyari, still, if we have faith, hayaan natin makita ito ng Diyos. Yes, nakikita naman ni Lord eh. Ang sinasabi lang po roon, magparamdam ka. Ipakita mo sa Panginoon that you really love Him, that you really obey God, that you have really a faith that is authentic. Lalapit ka sa Panginoon, susuko mo sa Panginoon. That is real faith. Amen po ba? Hallelujah. Amang Diyos, maraming salamat po God sa umaga na to. Lord, thank you for your word. Thank you God for teaching us na ang aming pananampalataya God ay makita po sa aming magawa. Lord, forgive us kung meron po sa aming God. Most of us, all of us, we show partiality. We show favoritism. Nagtangi kami ng tao. Panginoon, patawarin mo kami. Linisin mo kami, Panginoon, at patuloy mo kami, Lord, turuan at itama, Lord, sa amin po mga maling nagagawa. God, I pray, God, for your church. I pray, God, for your people. Panginoon, kung meron po sa amin dito, ang aming pananampalataya ay parang nalayo sa iyo, ng aming pananampalataya, Lord, ay hindi po namin totally, Lord, maipakita. God, right now, we ask God for forgiveness and we humble ourselves. Ibalik mo sa amin, Panginoon. Restore to us, God, our faith. Restore to us, God, the joy of our salvation.
Restore to us, God. Give us fire. Give us, God, power, God, to do what is right. Give us power to obey your words. Lord, give us power, God, to live a holy lives. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Pagpalain mo, God, ang iyong iglesia. Pagpalain mo, God, ang iyong mga anak. Lord, sino man po sa amin ang may kailangan ng kagalingan. God, I pray in the name of Jesus, let there be healing. Let be, Lord, answered prayer, God, this morning. Sa mga mahal po namin sa buhay, Panginoon, na nanlamig at lumayo sa iyo, God, we pray. Restore them back, oh God, in the name of Jesus. Lord, we believe in you. Lord, we give you all power, authority, in the name of Jesus. And everybody says, Amen and Amen. Hallelujah.